Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan. Mga kababayan, medyo nagkagulo na sa Davao City mga kababayan. Nagsimula ng mag-alsa ang ating mga kapatid sa Davao City. Na masyado na kasing inaabuso mga kababayan sa administrasyon na yun ng PBBM at saka ito sa pamumuno ni General Torre mga kababayan. Dito mga kababayan, i-disregard din natin mga kababayan ang CHR. Di ba trabaho ng CHR, no? Sila poprotekta sa mga karapatang pangtao. Pero mga kababayan, ang Commission on Human Rights dito sa ginagawa ni Torre mga kababayan sa QOJC, bakit ang CHR tila nananahimik? Panahon ni PRRD mga kababayan, kunting kibot ang CHR andyan agad. Tangay-tangay ni Dilima mga kababayan. Pero sa ngayon, nung unang atake, ating maalala, nung unang atake ng mga pulis sa QOJC mga kababayan, ang June 10, diba? May natruma mga kabataan, pero ang CHR tila hindi kumikibo mga kababayan. Ang CHR tinatagan upang magpoprotekta sa karapatang pangtao sa bawat Pilipino mga kababayan. Pero ang pinoprotektahan ng mga CHR ay ang mga mga addict, mga drug pusher, drug lord at saka yung mga makakaliwang grupo mga kababayan, lalong-lalo na yung mga CPP, NPA, NDF. Pag yan ang namatay, andyan agad yung CHR, no? Pero pag yung grupo na yun ang magkakapatay sa mga pulis o sa mga inosenteng sibilyan, ang CHR mga kababayan hindi pumapalag. Panahon ni PRRD, konting kibot lang. Ipagbintang niya agad. Pag may namatay lang sa lansangan, ipagbintang agad ni PRRD agad ang pagbibintangan at sasabihin, EGK. Tapos sasabihin patay sa war on drugs o kaya mga sinasalvage ng tropa ng gobyerno. Ayun agad ang sasabihin lang mga kababayan. Pero itong sa ngayon, malinaw na malinaw. Itong administrasyon ngayon ng June 10 pa lang mga kababayan, na trauma ang mga kabataan, mga kababayan at saka matatanda. May dalawa pang namatay doon sa Kitbog Mountain mga kababayan. Pero nasaan ang CHR? Anong ginagawa ng CHR? Di ba? Kaya lang natin mga kababayan ang paliwanag ng CHR bakit dito sa ngayon tila wala silang katulad din sila sa mga mainstream media mga kababayan. Ano bang CHR, bayad ba? Malaki ba ang budget nila sa administrasyon na to upang di sila kikibo? Nasaan na ang ipinaglalaban nila karapatan sa sa bawat mga Pilipino, mga inosenteng Pilipino, itong mga mga kababayan, inosenteng mamamayan itong sa QOJC. Wala bang karapatan ang mga taga QOJC mga kababayan? Bakit itong Commission on Human Rights mga kababayan ay tila nagiging bulag at bingi dito sa pangyayaring ito? Ito ngayong dalawang pagsalakay mga kababayan na talagang napakalino nga labag to sa batas mga kababayan. May nilalabag na batas ito si General Torre at ang mga kapulisan. Unang-una sa dami nila mga kababayan, napakarami nila, napaka-over nila eh. Tapos may namatay pa mga kababayan, paghagis silang teargas, may inatake sa puso, patay. Bakit ang CHR tila walang walang kigo? Ito ngayon mga kababayan ang anuhin natin, itong CHR, maliban si PBBM na nagiging inutil, ang CHR din mga kababayan, isang inutil din sa ngayon. Huwag natin kalimutan ang ginagawa ng CHR sa pamumuno ni PRRD. Ang ginagawa ni PRRD lang upang protektahan ang sambayan ng Pilipino, pero ang CHR andyan agad, no? Kulang na lang pati pag-utot ni PRRD nila eh. 'Di ba? Pero ito ngayon talagang napaka-brutal itong ginawa ngayon ng mga pulis, pamumuno ni General Torre. Bakit hindi nag-imbestiga ang CHR? Nasaan ang CHR? Dahil ba
ang biktima ay isang religious group, mga kababayan. Dahil ba ang biktima ay hindi drug user, hindi drug addict? Dahil ba ang biktima ay hindi NPA, kaya hindi kumagalaw ang CHR? Dito, pinapatunayan lang talaga ng CHR, mga kababayan, ay sila taga-protekta lang sa mga kriminal dito sa ating bansa. Dito pinapatunayan lang talaga, ipinapakita lang ng CHR ang ilang simpatiya ay doon lang sa mga makakaliwang grupo at saka doon sa mga drug addict, mga drug user nga naghahasik ng lagim sa mga mamamayang Pilipino. Pero ang mga inosenteng civilian sa QOJC, ang CHR, hindi natin kung anong nangyari sa mga taga CHR. Kaya ang mga taong bayan, mga kababayan, napupuno na eh. Ngayon mga kababayan, nagsisimula na ang gulo sa Davao City. Kung magtuloy-tuloy yan, mga kababayan, wala na tayong magagawa kundi suportahan talaga. Kung magkaroon man ng people's power, susuportahan na lang natin yan upang matigilan itong pang-aabuso ng ating gobyerno ngayon. Upang matigilan itong ginagawa sa ating Pangulo na tila wala nang nire-respetong batas, wala nang nasusunod na batas. Lahat ng batas ay binababoy na nila. Yung ginagawa ng panghara sa QOJC, mga kababayan, ang natin itong kay Pastor Apollo Kibuloy. Ano ba sa tingin nyo si Pastor Apollo Kibuloy? Ito si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, ang tanong dito, sabi nila isang ang daming kaso nga sinasabi nila. Si Pastor Apollo Kibuloy, may pinatay ba ito si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan? Nga nagkaroon ng reward nga 10 million pesos. Sabi nila may kaso si Pastor Apollo Kibuloy nga isang sexual harassment. O sabihin na lang natin ng rape, mga kababayan. No? May ginagahasa ba si Pastor Apollo Kibuloy? Mayroon ba siyang inaabuso? Yung nagpakilalang Amanda, mga kababayan, magkaanong binayad ni Dilima doon? Risa Ontiveros. Yun bang mga judge nga nakatalaga sa Davao City, mga kababayan, hindi ba yun sila kapanipaniwala? Kasi itong kaso nga itinatanim na kay Pastor Apollo Kibuloy para lang mahabol talaga nila, mga kababayan, maisuhan ang warrant of arrest. Wala naman silang ibang kundi yung kaso nga tulog na doon sa Davao City nga mga 4 na taon ang nakalipas nga dinismiss ng judge doon sa Davao City, binuhay nila, mga kababayan. Nagiging one-sided. Ito bang pag nila sa kaso na to, pag review, sabi ni Remulla, mga kababayan, pag-aralan daw muli. Pag-aralan muli, ha? Ito ba yung napag-aralan ba talaga nila? Paano nila si Pastor Apollo Kibuloy na isyuhan nila ng warrant of arrest? Sabi ni Remulla, pag-aralan daw yung kaso. Napag-aralan ba nila? Ay yung ni alias Amanda, mga kababayan, napag-aralan ba nila yon? Yung testigo, siya ang complainant, mga kababayan. Napag-aralan ba nila yon? Ibig lang sabihin, mali yung ng judge doon sa Davao City. Ibig ba nilang sabihin, tatanga-tanga yung judge na yun, nag-dismiss sa kaso? Napag-aralan ba talaga nila, mga kababayan, yung kaso na yun ni alias Amanda? Kaya na-dismiss, mga kababayan. Sa isang kaso kasi, mga kababayan, sa isang para sa isang complainant, mga kababayan, halimbawa, inaabuso siya, nire-rape siya. Diba dapat, mga kababayan, may ebidensya to. Hindi naman pwede magsasabi ka lang na magrereklamo ka lang na inaabuso ka nga walang patunay, di ba? Una-una, mga kababayan, walang police record, di ba? Di ba inaano yan ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy? Walang police record na siya ay inaabuso. Walang medico legal, mga kababayan. Kung ikaw man ang magtatayong magiging judge noon, ano bang gagawin mo?
Walang hindi mapatunayan ang ano lang mismo nga nagreklamo lang na inaabuso siya. Pero dapat may police record 'yun mga kababayan, katunayan, yung nagreklamo sa doon sa pulis, katunayan nga inaabuso siya. Wala silang maipakita police record. Dapat 'yun may medical legal katunayan nga inaabuso nga siya. Wala mga kababayan, itong si Remulla, paano ba niya pag-aralan ang isang kaso? Ano bang gagawin niya? Maniniwala lang sila sa script nga binabasa doon sa Senate hearing mga kababayan. Yung complainant nga ginawa ng testigo mga kababayan sa pamumuno ni Risa Hontiveros. Di ba? Nagbasa ng script. Yung pagbasa pa lang niya mga kababayan, hirap siya, hindi niya ng matuwid. Di ba mga kababayan, kung salaysay mo yun, kung ikaw mismo ang biktima, ikaw ang nagkwento sa mga pangyayari dahil ikaw ang inabuso, kahit walang script mga kababayan, maisalaysay mo yun. Pero yung biktimang, nagpakilalang biktima, nga di natin alam mga kababayan kung magkaanong binayad noon para lang mag-witness. Nagbasa lang sa script niya mga kababayan. Hindi niya mabasa ng maayos. No? Talagang tutok na tutok siya magbasa para mabigkas niya ang mga sabi doon sa script. Di malaman pero malamang si mga kababayan, hindi si Hontiveros ang naggawa ng script na yun. Magandang pagkagawa eh. Mayroon talaga silang tagagawa ng script mga kababayan. Kasi isang pattern nila sa mga atake nila sa mga Duterte mga kababayan. Ang atake nila mga kababayan sa ang pattern sa pag-atake ng mga Duterte, puro scripted mga kababayan. Tingnan mo itong sa Senate pa rin. Nung si Abalos naman, nagbasa na naman siya ng script, di ba? Patungkol doon sa, yun nga, sa kaso ni Kibuloy. Yun talaga ang ginagawa talaga na mga kababayan, atake ni Kibuloy. Yung patungkol kay Amanda, yung sexual abuse daw. Tapos yung mga nila, human trafficking. Wala rin namang patunay doon. Paano lang mapatunayan yung human trafficking? Basta na lang sinasabi ganun. Tapos may nadagdag na yung mga money laundering, mga kababayan. Isa pa rin itong Risa Hontiveros mga kababayan. Ito si Risa Hontiveros. Dapat ito siya. Hindi naman sa sasabihin natin pagkamali, tama naman yun. Mali, sige, pero kung lulukuhin niya ang mga taga Davao mga kababayan, ito si Risa Hontiveros, tulad din ng PBBM, walang hiya din mga kababayan, walang utang na loob. Ang boto ng mga taga Davao City mga kababayan ay siyang nagluklok ni Risa Hontiveros dyan sa Senado. Kung hindi dahil sa taga Davao City, hindi maluklok sa Senado si Risa Hontiveros mga kababayan. Tandaan nyo, 2 beses na siyang sumubok nga pumasok sa Senado. 2 beses din siyang nabigo mga kababayan. 2 beses siya natalo. Pangatlong beses, ayon kay Vice President Sara Duterte, pangatlong beses mga kababayan, nag-attempt na naman siya papasok sa Senado. Kaya lang, natatakot na siya mga kababayan nga baka ang nangyari sa una at pangalawa ay mangyayari ulit sa pangatlo. Lumapit siya kay Sara Duterte mga kababayan. Di ba? Kababanggit lang siya, hindi siya imik-imik nung sinumbat ni Sara sa kanya yun. Di ba? Nagpatulong siya kay Sara. Kahit ayaw ni Sara tumulong, dahil kinukulit siya, tinawagan niya, ang ginawa ni Sara, pinakiusap sa isang dating congressman doon sa Davao City. Sa isang area sa Davao City mga kababayan. Pinatulungan, ayaw pa nga daw ng congressman eh. Congresswoman, ayaw siyang tulungan eh. Ayaw sa kanya. Kaya lang, pinakiusapan ni Sara Duterte mga kababayan. Na pinatulungan na lang, sabi daw, tulungan mo na lang to. Dahil kay Sara Duterte, ganun kalakas ang mga Duterte mga kababayan. Di sumunod yung congressman mga kababayan. Tinulungan, binigyan ng mga leader, binigyan ng mga ilang barangay captain upang suportahan siya mga kababayan. Sa madaling salita mga kababayan, nanalo si Risa Hontiveros, pero hindi siya nanalo dahil sa taga Luzon. Nanalo siya sa tulong ng taga Davao mga kababayan.
Pero anong ginawa ni Risa Hontiveros? Winalang hiya ang Davao City. Matapos siyang mailuklok sa posisyon, mga kababayan, winalang hiya ang mga taga Davao City. Ito ngayon, nagsasapir ang taga Davao City, mga kababayan. Hindi nila hinahabol si Apostol Apollo Kibuloy dahil sa kaso ni Apollo Kibuloy. Dahil si Apollo Kibuloy ay nanggagahasa, nagkaroon ng human trafficking, mga kababayan. Hindi yun ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang totoo, ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, dahil siya ay matalik na kaibigan ni PRRD sa mga Duterte, mga kababayan, at solid nga supporter sa mga Duterte, mga kababayan. Diba? Ilang milyon ang membro ng Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan. Solid yan, supporter yan ng mga Duterte. Yun ang gusto nilang ibuwal, mga kababayan, para pagdating ng 2028, hindi harang, hindi sagabal sa kanilang ambisyon ang mga Duterte, kasi ang mga Duterte ay taging siyang tinik, hadlang sa kanilang ambisyon, mga kababayan, manatili sa pwesto. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy ang pinaka-powerful nga supporter ni PRRD, mga kababayan, saka sa mga pamilya Duterte. Tinitimbog nila, una ang SMNI. Kasi yan talaga ang mga kababayan, ang SMNI, ang hindi nila kaya bayaran. Ang GMA7, ABS-CBN, lahat nga mainstream media, mga kababayan, bayad na. Diba? Pero ang SMNI, hindi nila kayang bilihin yun, mga kababayan. Maninindigan talaga yun sa tama. Kung ano man yung tama, mali, ayun talaga ang SMNI. Halimbawa, pagka mali ang Duterte, tingin nyo ba, mga kababayan, ipagtatakpan ng SMNI yun? Hindi. Kung ano yung mali, mali. Kung ano yung tama, tama. Sa tingin nyo ba, paggugawa ng tama si BBM, magsisinungaling at sisiraan pa rin ng SMNI? Hindi, mga kababayan. Kandidato pa nga si BBM, sinukas siya sa ibang mainstream media. Ang SMNI lang talaga ang nagbigay ng pagkakataon sa kanya nga maiiri talaga yung husto yung kanyang plataforma. At mapapakinggan siya ng husto ng mga Pilipino. Diba? Pero anong ginawa? Nung nakaluklok na sila. Tinatraidor na. Kasi ganun din si BBM parang si Risa Hontiveros din. Hindi makaupo sa pwesto si BBM kung hindi dahil sa mga Duterte. Kaya mga kababayan, makailan lang naghingi na ng sorry si Sara Duterte sa mga Pilipino nga nabudol nang dahil sa kanya, mga kababayan. Naghirap ang mga Pilipino, naghirap ang bayan dahil kay Sara Duterte. Alam mo kung bakit? Sasabihin naman ng iba, patapusin nyo muna ako sasabihin naman agad ng iba, anong kinalaman ni Sara Duterte sa paghihirap ng bayan? Nang dahil kay Inday Sara Duterte, nang dahil sa pagmamahal sa kanya ng mga Pilipino, sumunod sa gusto niya nga makipag-unity kay unity kay Marcos, mga kababayan. Sa madaling salita, nananalo si BBM dahil sa mga Duterte. Hindi nila kayang manalo, mga kababayan, kung sila lang ang makipaglaban sa dilawan. Ilang paso si BBM sa mga dilawan, mga kababayan. Ang ginawa niya, nakipag-unite siya sa mga Duterte, mga kababayan, upang malabanan niya ang mga dilawan nga umaatake sa kanya. Kasi nakikita niya na ang mga dilawan, mga kababayan. Talagang tanging si Duterte lang talaga ang nakabuwal sa mga dilawan. Dekada ng naghahari sa ating bansa ang mga dilawan, mga kababayan. Yung mga dilawan din ang bumuwal sa kanyang tatay dahil sa maling people's power, mga kababayan. Kaya si PBBM, mga kababayan, alam nila hindi talaga sa mananalo sa mga dilawan. Ang ginawa nila, kasi nakita nila mga dilawan binubuwal ni Duterte. Samantalang si Duterte noong panahon, mga kababayan, kumbaga in-underestimate nila, mga kababayan, kasi galing sa Davao City, isang mayor ng Davao City, hindi na inasahang mananalo talaga pagka-presidente yun. Pero ang hindi nila alam, ang mga Pilipino gusto na talaga ng isang leader nga hindi kayang diktahan.
Yun lang ang katangian nga nandyan sa mga Duterte, mga kababayan. Isang leader nga kaya manindigan, no? O di ba? Yung mga ano, mga kababayan, yung mga senador na ano dati, di ba? Otso Diretso kasama si Dilima, si Trillanes, di ba? Walang nakalusot sa kanila. Ang tanging lumusot lang itong si Hontiveros lang dahil sa mga Duterte, dahil kay Inday Sara Duterte, nang dahil sa taga Davao, boto ng taga Davao ang nagluklok kay Risa Hontiveros diyan sa Senado. Nga ngayon, siya namang ang nagpapahirap sa taga Davao City. Si Risa Hontiveros, mga kababayan, ang talagang humatol kay Kibuloy. Siyempre, siya rin ang inuutosan ng administrasyon. Ang pakay na rin nila, mga kababayan, ay aagawin nila ang property ni Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang ngayon yung ginagawa ng mga kababayan ni Torre, General Torre, mga kababayan. No? I-take over na yan. Kung hindi talaga makaano dyan ang mga di mag-ingat, ang mga taga Davao, take over na yan, mga kababayan. Di ba? Pag-serve lang ng warrant of arrest, 2,000 pulis. Naka-full battle gear pa mga kababayan, may mga suot pa mga vest, mga kababayan, naka-bulletproof pa. Di ba? May mga vest silang suot-suot eh. May dala pa silang anti-riot, anong tawag nito? Yung pangdepensa, tapos may mga dala pang pamalo yung iba. Naka-high power, na nga sila, rifle, mga kababayan. May dala pang mga pang anti-riot. Samantalang ang taga Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan, sa compound na pinapasok nila, hindi naman mandirigma yung mga yan. Isang religious, isang religious group. Tapos ito ngayon, ang hinahanap natin, mga kababayan, kung nasaan yung CHR, nasaan yung taga-human rights, muna pa noong June 10, mga kababayan, ay hindi pumapalag ang human rights. Magkaano ba ang binigay ng administrasyon sa inyo? Diba? Ang taga-human rights commission, nasaan ba ang nyo? Di ba obligasyon nyo ipagtanggol ang karapatan sa bawat Pilipino? Nasaan na yung karapatan ng taga-KOJC? Yung namatay, ito ngayon, mga kababayan, itong namatay sa pagpasok ng mga pulis. Sinong mananagot niyan? Di ba dapat si Torre? Dapat yan makakasuhan ng court martial yan si Torre, mga kababayan. Sa paglabag niya sa saligang batas yung ginagawa ni Torre, mga kababayan. Dapat naku-court martial yan. Sumusunod siya sa, kung may nag-utos yan sigurado, sumusunod siya sa unlawful order, mga kababayan. Tapos ito mga kapulisan, na mga niya, wala namang magagawa, sumusunod lang din sa order. Kaya lang, mga kababayan, lagi yung sinasabi sa training center, kahit nga siguro sa mga ng criminology, mga kababayan, nung nag-aral pa yan sila. O kahit pa yan sa TNPA, mga kababayan, andyan yung dalawang order, no? Yung lawful order at saka unlawful order. Kung kailan ka hindi pwedeng sumunod, diba? Bakit mo ipa-implement ang isang order ng unlawful? Napalayo na mga kababayan, ang ating mga PNP ngayon, parang naligaw na ng landas, nalihis. Pasintabi na lang sa mga mababait. Mayroon din naman talaga mga kababayan, nga PNP nga manindigan. Sinibak nga lang. Pero di baling masibak siya. Ang basta importante, nanindigan siya. Si General Karamat, mga kababayan, di natin makalimutan yan, si General Karamat. Hangang-hanga ako dito ni General Karamat, mga kababayan. Yan ang isang opisyal nga may bayag. Hindi katulad ni Torre. Putang ina, Torre na yan. Ang kapulisan, siyang tagapagtanggol sa mga sambayan ng Pilipino. Hindi sila ang aabuso at magpapahirap sa mga Pilipino. Baliktad itong ginagawa ni Torre, mga kababayan. Huwag niyong sabihin, maniniwala ba kayong walang kinalaman si Abalos dyan? Diba?
Hawak ni Abalos ang kapulisan, mga kababayan. DILG. Maniwala ba kayong walang kinalaman si Abalos dyan? Maniwala ba kayong hindi yan inutusan ni Tambaloslos? At sumasang-ayo naman si PBBM. Dito mga kababayan, sa nangyari dito, sa matinding pangyayari dito sa ngayon, sa QOJC, hindi natin marinig na nag-comment ang presidente. Nasaan ang presidente? Bakit wala siyang para din siyang CHR nga naglaho? Yung pagtanggal pa lang nila ng PNP escort kay BP Sara, mga kababayan, isa pa rin yun. Baka may binabalak mga yatang ipa-assassinate si BP Sara, mga kababayan. Kasi yung pagtanggal lang nila ng mga PNP escort, mula Mayor pa si Sara Duterte, mga kababayan, ay escort man ni Sara yun. Talagang malaki talagang tiwala niya sa mga police personnel na yun. Ang anong ginawa ni Marvel, mga kababayan, tinanggal, pinalitan ng mga tao niya. Siyempre, hindi tatanggapin kahit ikaw naman, mga kababayan. Kahit sino sa atin. Bibigyan ka ng escort na hindi mo kilala at tao pa ng kalaban mo. Magtitiwala ka ba doon? Siyempre, hindi. Baka mamaya, yun pang nag-escort sa'yo, yun pang babaril sa'yo pagdating sa lugar nga medyo hindi ka na diba? Sa mga alanganing lugar. Kita nyo naman si BP Sara, pag gumalaw, mga idol, simple lang. At may tapang lang talaga, di ba? Simpleng-simple lang siya pag gumalaw. At saka isa pa, mga kaibigan, itong ginawa nila nung nagbakasyon si BP Sara, di ba? Nga pinicturan, binidyohan, mga kababayan, kasama pa yung mga anak ng mga bata pa. At ipinakalat sa social media. Bakit ang CHR hindi nag-react noon, mga kababayan? Diba labag sa yun, privacy ng pangalawang leader sa ating bansa. Ganun ang gagawin, ipagkakalat nyo. Ibibigay yung impormasyon sa dapat sikreto yun. Walang respeto, kawalaan ng respeto, at saka isa pa, mga kababayan, maaring hudyat yun nga ipa-assassinate nila ang Vice President. Kasi ikinalat Parang nyo daw, ito na, paalis na nasa aeroplano na. Kung may contact sila, mga kababayan, pwede abangan yun doon sa lugar kung saan pupunta yung Vice President. Dapat yun, napaka-confidential yun. Hindi pwede ikalat yun. Sa ngayon, nananagot ba yung nagpakalat ng video? Wala, di ba? Ang CSR hindi rin kumibo. Ang Vice President, mga kababayan, nung umalis, nakuhaan nila ng video. Pero ang isang tao, mga kababayan, nga hinatulan nila at sinasabi lang may kaso, nagkaroon na nga ng yun, di ba? Watchlist, hindi makakalabas. Anong ginawa, mga kababayan? Nakalabas ng bansa nga hindi nila alam. Hindi natin alam kung talagang nakalabas yun, nga walang escort, o pinalabas talaga sadya yun, upang di magkabukingan ang patungkol sa pugo. Kasi, mga kababayan, pinipilit nila si Harry Roque ang di ba? Duterte pa rin ang nila noon nga siyang protektor. Pero ayon sa video nga ipinakita ni Maharlika, mga kababayan, si BBM at saka yung si Bakikang, mga kababayan. Bakikang, alam niyo nga, kilala niyo kung sino si Bakikang? Nakipag-meeting doon sa mga opisyal ng Pugo, mismo sa may-ari na mag-asawang may-ari ng Pugo, diyan sa Bamban at Tarlac, mga kababayan. Lumalabas na si BBM, silang kausap diyan sa Pugo na yan. Bakit na si Harry Roque, na content pa nga nila di ba? Tapos nung una, mga kababayan, noong may nag-operasyon, inimbestigahan yung pugo na yan, nung nagiging positibo, na si IDJ, di ba, anong ginawa? Pinarelieve si Colonel, sino ba yung yung Colonel nga pinarelieve? Di ba? Ang team ng si IDJ, mga kababayan, nga nagsampa ng kaso laban sa pugo, pinarelieve nila.
Ibig sabihin mga kababayan, sila nga ang protector sa pugo na yan, bakit nila ipipilit kay PRRD? At saka itong si ano naman, 'di ba, itong isang magaling din nga spokesperson ni ano dati, ni PRRD, ito si Harry Roque. Noong na ma-destroy na nila mga kababayan si Pastor Apollo Kibuloy, si Harry Roque naman isusunod nila. Inisa-isa na mga kababayan, ang mga nakapaligid ni PRRD, nakapaligid sa mga Duterte, mga kababayan. Pero wag nating hayaan nga talagang sila ang mananalo. Wag nating hayaan mga kababayan nga ang kasamaan ang mananalo, magdikta dito sa ating bansa. Kaya ito mga kababayan, nagkagulo na ngayon sa Davao City. Dinisregard ko lang sa inyo mga kababayan ang CHR, kung nasaan na ang CHR. Bakit hindi kumikibo ang CHR dito? May namamatay na naman ngayon dito sa itong pangalawang paglusob ng mga ni Tory mga kababayan. Ito na mga kababayan, itong video mismo ni Master Jodia. Paki-subscribe na lang mga kababayan itong si Master Jodia kung sinong hindi pa nakapag-subscribe dito. Ito mga kababayan, itong live video ni Master Jodia. Nagkakagulo doon sa labas. Sa baba. Saan? Yun? Yes, ulit. Ayun. Yun na. Layo na. Bye-bye! Uwi! Galit na kami! Galit na kami! Galit na kami! Galit na kami! Ayan mga kababayan, nagsimula na ang gulo sa Davao City. Napuno na rin ang taga Davao. Kung sakasakali mang makaabot ng EDSA yan mga kababayan, susuportahan natin. Lahat tayo wag pupunta ng EDSA. Lahat tayo mga kababayan, hindi natin hayaan manatili sa pwesto ang taong nagpapahirap sa ating. Wala namang ginagawa para sa atin. Ang ating ekonomiya mga kababayan, lugmok na dahil sa ginagawa nila. Wala silang pakialam. Ang saligang batas mga kababayan, di na nila nire-respeto, binababoy na nila. Tayo ang nagluklok sa kanila dyan sa pwesto. Tayo din mga kababayan ang mag-alis kanila sa kanila sa pwesto. Dahil hindi naman nila nagampanan ang trabaho nga dapat. Yun ang ang trabaho nga dapat gagawin nila mga kababayan. Maraming issue nga dapat ayusin dito sa ating bansa. Maraming problema sa ating bansa nga dapat solusyonan. Pero ang ginawa, sila pa ang nagpalala sa problema sa ating bansa. Ang ating bansa mga kababayan, nung i-turn over ni PRRD sa bagong presidente sa kanyang mga kababayan, sa kanyang tawag nito, hindi ko na mabanggit mga kababayan, yung tawag dito, yung papalit sa kanya mga kababayan, anong tema ba sa yun? Hindi ko na tuloy mabanggit mga kababayan, mahina yung natin. Dapat mga kababayan, kung ano yung napagsimulan, magandang sinimulan ng Duterte para sa sambayan ng Pilipino, ipinagpatuloy dapat niya mga kababayan. Pero wala, hindi, iba ang ginagawa niya no? Ang mga infrastructure nga sinimulan ni Duterte mga kababayan, yung iba natigil na. Hindi na ipagpatuloy. Yung Bataan to Cavite project mga kababayan, wala, di ba? Natigil.
Walang nagpundo mga kababayan. Umatras yata yung ano mga kababayan, magpupundo doon. Kasi, sino pa namang kumpanya ang maglagak at mamumuhunan sa ating bansa kung ang ating bansa magulo at lugmok na ang ating ekonomiya? Ibig sabihin mga kababayan, walang kakayahan ng ating Pangulo upang pamunuan ang inang bayan, ang bansang Pilipinas. Wala siyang kakayahang mamuno mga kababayan. Puro pamulitika, puro personal nga ano ang ginagawa mga kababayan. At ito lang ang ipinaabot ko sa inyo mga kababayan, patungkol lang dito sa in-update ko lang sa mga nangyayari ngayon doon sa Davao City. Sana inapuno na rin ang mga taga Davao sa pang-aabuso ng mga pulis mga kababayan. Ulitin ko mga kababayan, nasaan yung CHR na sinasabi na sila ang pumuprotekta sa karapatan ng bawat Pilipino? Nasaan ang sinasabi nila karapatan sa bawat Pilipino? Diba? Totoo nga yung sinasabi mga kababayan nga ang CHR taga-protekta lang sa mga makakaliwang ang grupo, yung mga teroristang komunista mga kababayan, yung mga teroristang NPA. Sila yun lang ang pinoprotektahan nila at saka yung manggugulo ng mga adik mga kababayan at mga naglalako ng droga dito sa ating bansa, kung mga pusher mga kababayan. Yun ang pagka isang pusher mamatay, andyan, asahan nyo, andyan agad yung si ang sasabihin agad. May karapatan silang magbago, may karapatan silang diba? Hindi sila dapat pinapatay. Pero ang mga taga QOGC mga kababayan, anong ginawa ng CSR? Bakit ang QOGC? Wala bang karapatan mamuhay na tahimik yung mga yan? Ha? Wala bang karapatan ang mga taga QOGC? Bakit yung CHR? Anong ginagawa nila? Bakit hindi sila kumikibo? Dati ba yun mga kababayan, napansin natin yung mga taga CHR, pag mayroong mga inosenteng babaeng na-rape sa mga adik, hindi sila kikibo. May naalala ba kayo mga kababayan nga ang CHR, kinukundi nila yung mga nag-rape, nangre-rape? Di ba wala? Naalala nyo mga kababayan, yung estudyante ba yun doon sa nangyari sa, kung di ako nagkamali, tagal-tagal na kasi mga kababayan, yung doon sa Masbate, nga binaril ng NPA. Kumikibo bang si HR? Hindi, di ba? Yung dito pa sa mga kababayan, dito banda sa norte ba yun? Yung papuntang Tarlac, basta papunta na doon sa mga kababayan. Yun ding atleta nga binaril din ng NPA mga kababayan. Kinukundina ba ng CHR yun? Hindi, di ba? Pero kung ani NPA mga kababayan o kayong mga aktivista, pag yun ang mapatay ng mga pulis o sundalo, andyan agad yung human rights. Diba? Katulad yung nangyari sa Batangas mga kababayan, hindi ko makuha yung tamang detalye noon, di ba? Yung nagkabakbakan doon yung mga militar at saka NPA. Nagreklamo yung CSR kasi may ilang bata daw doon na nadadamay doon mismo sa encounter site. Kaya nagreklamo sila noon. Kasi ang nadidihado NPA. Pero nung June 10 nga natruma yung mga ilang gaano karami yung kabataan natruma mga kababayan sa QOGC nung unang salakay ng mga pulis nga nabigla ang taga di ba? Taga Kingdom dahil madaling araw. Nagreklamo ba ang CSR? Hindi. Wala singkibo. At maraming salamat lang sa inyo mga kababayan. Ulitin ko at manawagan na rin tayo mga kababayan nga suportahan natin kung ano man ang magiging resulta dito sa naumpisahang pag na sa mga taga Davao City mga kababayan. Suportahan, tulungan na lang natin para matigilan ito pang aabuso ng ating administrasyon ngayon. Pananagutin natin mga kababayan itong mga nagpapasimuno ng gulo dito sa ating nangyayari sa atin ngayon mga kababayan. At maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan. Tandaan natin na buo, basta solid tayo mga DDS supporter mga kababayan. Huwag tayong walang bibitaw sa atin. Solid lagi tayo mga DDS supporter mga kababayan.
Yung mga senador ngayon mga kababayan, nagpakita ng ano na, yung iba niyan mga kababayan, magbabaliktaran na yan, alisto lang, huwag tayong magpabudol muli, baka muli tayong mabudol. Kasi yung ibang mga senador yan mga kababayan, sigurado ko ito ngayong sitwasyon ngayon mga kababayan, nakikiramdam yan. 'Di ba? Sa ngayon nga lang, pati Kongreso, medyo na ano na ng bahagya yung ano nila mga kababayan, medyo ah, bahagyang lumulugar na sila sa gitna mga kababayan. Huwag tayong magpabudol, basta naobserbahan natin yung ginawa nila sa hearing doon sa ano kay ex-PDEA agent Jonathan Morales. Yung magkakapatid na Estrada na yan mga kababayan, sa akin ikis yun. Wala na yun. Yung mga traidor nga galing sa partido na PRRD nga umalis mga kababayan, ikis yun. Ang susundin na lang natin kung sino yung mga senador, yung islas nga ibibigay na ni PRRD. Doon na lang tayo mga kababayan. At maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi mga kababayan. Maraming salamat sa sumusuporta dito sa aking munting YouTube channel, Biker Adventure YouTube channel mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi mga kababayan.